Okay, pag-usapan po natin itong mga dilawan na nagrarally po. Ang kanilang rally ay Impeach VP Sara Now. Yun po ang kanilang panawagan. At sinabay nila ito sa ika-92 or 92nd birthday of Cory Aquino, dating Presidente Cory Aquino. Okay? Ito ay ginanap nila in front of the COMELEC. Yan po ang ating pag-uusapan. Ito mga dilawan, buhay na naman sila. Buhay na naman sila. Pero ang panawagan nila, impeach VP Sara. Pati itong si Cory Aquino, dinamay pa nila. So, yan ang una. Yan ang una nating pag-usapan. Ang pangalawa nating pag-usapan ay ito nga. Si VP Sara. Okay? Na dati na itong sinabi ni VP Sara na dalawa lang po ang tao na nagko-control sa budget ng Pilipinas. Ito yung ginawa ni sinabi pala ni VP Sara. Ito. Dalawang tao lang nagko-control dyan. Wait muna. Ulitin ko lang mabilis. Si Saldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Sabi ni Saldico. Ulitin natin. Dalawang tao lang nagko-control dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Saldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Sabi ni Saldico, O di ba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. Di ba? So, hindi po nagkulang si VP Sara na pinayuhan tayo na dalawang tao lang po ang nagkontrol ng budget ng Pilipinas, si Zaldico at si Martin Romualdez. Si Bongbong Marcos walang ginawa dito. Dati nang sinabi ni VP Sara yan. Okay? Yun ang pangalawa nating pag-uusapan mamaya. Okay? Ipapaliwanag natin yan. Okay? At yung full video na yan, ipapakita ko sa inyo. Okay? Itong pangatlo na pag-usapan natin, heto po, ipapakita ko sa inyo. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. Look, we just had an election. Guys, lay off. Saying that Vice President Sara Duterte, in the larger scheme of things, is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. So, yun po Yun po ang Duterte versus BBM. Okay? Nung tinanong po itong si former President Duterte na anong masasabi nyo na may panawagan na i-impeach itong si Leni Robredo. Okay? Sumagot si Duterte at ito namang si Bongbong Marcos itong patungkol rin sa impeachment ni VP Sara, magkaiba po ang sagot ni former President Duterte compared dito kay Bongbong Marcos. Makikita mo talaga kung sino ang mas merong leadership dito sa dalawa. Okay, so yan ang pangatlo nating pag-uusapan rin. Okay, itong pangatlo nating pang-apat pala nating pag-usapan ay of course itong si Pastor Apollo Quiboloy. Okay, ito panoorin nyo. Isa sa pangunahing susugpuin ng butihing pastor ang tanikalang gumagapos at pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas. At yun ay ang korupsyon. Isa sa pangunahing plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagsusulong ng zero corruption sa gobyerno ng Pilipinas. Number 1, kailangan ng clean government. Ipinahayag rin daw ni Pastor Apollo na para maisulong ang modernisasyon, ito'y kailangan munang maging malinis at mapagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaban ng bayan. Okay, so that's it, no? So pag-usapan natin at ipakita natin itong full video patungkol po sa plataforma ni Pastor Apollo Quiboloy kapag siya na po ay magiging senador. Importante yan na alamin natin kaya ito yung mga pagbabasihan natin bakit dapat nating iboto ang isang kandidato. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan lahat ng mga topics natin, tulungan nyo po muna akong i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo.
Kasi kung mag-subscribe kayo, lagi kayong updated sa ating mga balita at sa mga breaking news. At the same time, ma-notify ang inyong mga cellphones kung nagla-live na tayo o kung meron man tayong bagong uploads. Okay? So mahalaga yan na mag-subscribe tayong lahat. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan. Thank you for subscribing, ha? Okay, so unahin na natin itong una nating balita. Ito. Ayan. Itong tungkol nga sa rally call. Binalita ito ng Manila Times. Okay? A rally for the impeachment of Vice President Sara Duterte is held alongside a mass for the 92nd birthday of former President Corazon Aquino in front of the Commission on Elections office in Manila on January 25, 2025. Ayan. So, ano ba ang reaksyon ko dito? Unang-una, wala pong mali. Ha? Sa totoo lang, walang mali sa kung magrarally. Okay, demokrasya tayo, nagrarally tayo. Ang unang mali na nakita ko dito, bakit gagamitin nyo ang birthday o gagamitin ninyo itong si Corazon Aquino para sa impeach Sara movement? Diyan pa lang sablay na kayo. Di ba? Dapat, kung ako pa sa inyo, kung nagrarally kayo dyan, dapat ipagdiriwang nyo kasi birthday ng tao o anibersaryo, ganon. Di ba? Yung focus sa topic ninyo, yung mahalagang ginawa ni Corazon Aquino. Ha? So, mas ma-appreciate pa natin yun, yung mga ginagawang maganda ni Corazon Aquino na talagang isisigaw nyo sa, kalye. Oh. Pero kung isasabay nyo ang birthday ni Cory Aquino sa impeach VP Sara, parang mali. Parang mali. Mali talaga. Okay? So, ako, nananahimik na si Cory Aquino, okay? So, sana naman, nananahimik na yung sumakabilang buhay na, so, wag na natin isali si Cory Aquino sa mga panawagan ninyo. Diba? Alam kong dilawan kayo. Pero, hindi siya maganda. Sa totoo lang, naawa ako sa mga Aquino sa ginagawa ninyo. Sa totoo lang. Ang pamilyang Aquino pa naman, nananahimik sila dyan sa impeach sa away ng mga Duterte at sa away ng mga Marcos. Hindi man nakikialam ang mga Aquino dito. Pero sinali nyo pa. Sana hindi nyo na sinali. Diba? Tapos, ang napansin ko lang, bakit kaunti lang kayo? Konti lang sila, di ba? Dapat, ginanap nyo ito sa, Quirino Grandstand? para malaman natin kung sino ang mas marami. Yung Iglesia ni Cristo, rally na wag natin ituloy ang impeachment ni VP Sara. O yan naman ang panawagan ng Iglesia ni Cristo yung panawagan nyo dito, impeach VP Sara. So let us compare the taong bayan kung sino yung mas maraming gustong ma-impeach at sino yung maraming ayaw ma-impeach. Sa tingin ko, para if I will count, parang 20 lang kayo 20 lang sila. 20 lang kayo at ginanap nyo pa talaga sa harap ng Commission on Election. What's your purpose? Ayan si Manang na yung naka-pink impeach Sara Duterte. Kawawa naman itong mga tao to. Binayaran ba kayo? Nagtatanong lang ako. Kasi po, kung di ba magagalit si Chris Aquino dito, sinali pa talaga yung nanay niya sa, anong kinalaman ni Cory Aquino sa impeach Sara? Di nga siguro
Di nga siguro nagkakilala ya si Cory Aquino at si VP Sara tapos sinali nyo si Cory Aquino. Di ba? So, yun lang ang aking dito, comment lang. Kung next time, kung magrarally kayo, rally kayo na impeach Sara. Kung magrally kayo kasi birthday ni Corazon Aquino, yun lang rin. Rally kayo kasi birthday ni Corazon Aquino. Huwag nyong pagsabayin. Wala sa hulog. Okay, yan lang ang sa akin. Yan lang ang sa akin. Okay, so move na tayo sa next natin. Okay, itong pag-usapan nating next, itong dati na itong sinabi ni VP Sara. Hindi kasi kayo nakinig eh. Bongbong Marcos, hindi kasi nakinig. Hindi ka nakinig eh. Ayaw mo kasing makinig. Dati nang sinabi ni VP Sara na 2 tao lang po ang nagko-control sa budget ng Pilipinas. Sinabi yan mismo sa bibig ni VP Sara. Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Okay? Hindi po nagkamali si VP Sara kasi itong issue na nangyari sa BICAM report, pinatunayan po ni VP Sara na tama ang kanyang mga pinagsasabi. Ipapakita ko itong video na ito, video footage ni VP Sara na inexplain na niya ito dati. At ngayon, nangyayari na. Okay? So, ito, sampal ito sa mukha ni Bongbong Marcos. Sampal ito sa iyo. Ayaw mo kasing maniniwala. O siguro, alam mo na ito. Diba? Alam mo na si Zaldico at si Martin Romualdez talaga ang nagkokontrol. Hinahayaan mo lang. Diba? So, itong video na ipapakita ko sa inyo, hindi to ngayon ha. Sinabi ito ni VP Sara bago mangyari itong BICAM report na itong mga blank items na ito na anomalous, ika nga sabi ni former President Duterte. Ito yung sinabi ni VP Sara ha. Pakinggan nyo. Pakinggan yung mabuti. 2 tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. So meaning to say, si VP Sara po ang unang nakatuklas nitong mga ginagawa ng kongresista. Una po siyang nakamalay na itong si Zaldico at si Martin Romualdez, there is something wrong. Una siyang nakaano ha? Even meaning to say, dati na pala itong may problema itong mga BICAM, dati na pala itong may problema itong GAA, meron na palang nangyari dito. Si VP Sara lang ang nakaalam. Ngayon, marami na ang nakahalata na tama pala si VP Sara sa kanyang pinagsasabi. Pakinggan. Nakita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan. Ayan ha, nakalagay yan. October 18 of 2024. So malayo ito ha. Ngayon, nangyari ang BICAM report scandal na yan, January. January ngayon, 2025. Di ba? Yan, itong statement na ito, October 18, 2024. Ng expert. Sundan niyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang BICAM na nangyayari. Wala nang BICAM na nangyari. Ibig sabihin, sila na ang mag-control. Wala na. Yung mga signature na yan, ginamit nila. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So, Bongbong Marcos, hindi nagkulang si VP Sara na pinayuhan ka. Presidente ka. Wala kang ginagawa. Hindi mo man lang sinita. Imagine ha, late na, ito ha, previous video ito.
Hindi nagkulang si VP Sara na mag-advise sa'yo, Bongbong Marcos. Ngayon lang ito. Lumabas ito muli kasi wala na. Nagbingo si VP Sara. Nagbingo si VP Sara. Ayaw nyo kasing maniniwala eh. Ayaw nyo kasing maniniwala. Nagkatotoo na. Kasi dati na niyang namalayan yan. Ayaw nyo kasing maniwala eh. Weak leader ka talaga. So nakikita nila, diba? President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Correct. Diba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Diyan pa lang, una, walang naniniwala kay VP Sara dyan, ha? Walang naniniwala niya dyan. Ngayon, kung balikan mo itong video na ito, sasabihin na ninyo, tama pala si VP Sara. Tama pala si VP Sara. Walang naniniwala sa kanya dyan, ha? October 18, binabaliwala lang nila yan. Mga senador at kongresista. Ayaw nyo kasing, ayaw nyo kasing, tinawag nyo pang, dapat si VP Sara magpa-psychiatric test. Kayo ang magpa-psychiatric test. Do not outsmart VP Sara kasi po, matalino yan. That's why, sabi ko, ito yung tamang person na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Kahit nga siguro, ngayon na. Presidente ka na, VP Sara. Nagbingo. Nagbingo ang matalinong Vice President. Nagbingo. Ano nangyari? Bakit hindi ko na agad? Alam mo, suplak na suplak lahat ang kanyang mga sinasabi dyan. Pagdating ng... Teka nga, VP Sara, bakit parang alam mo ang mangyayari sa future? Totoo, di ba? Ito, October of 2024 ito. Pero mukha yatang lahat ng mga pinagsasabi mo, VP Sara, parang January of 2025. Lahat nagbingo ang mga sinasabi mo. Bycam report na may blanco-blanco, hindi ka nagkamali, VP Sara. What happened last 2024 happens again in 2025. Bingo! Bingo! Senate. Ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng Bycam. Diba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa Bycam nandoon na. Di ba magpatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun, ha? Pero, alam niya. Pero, if you will try to analyze, si VP Sara lang po ang nag-iingay. Wala pong nag-iingay sa House of Representatives. Wala pong nag-iingay sa Senate of the Philippines. Wala pong nag-iingay sa executive. Bakit po si VP Sara lamang ang nag-ingay patungkol dyan? Ngayon nyo sabihin na kailangan niya ng psychiatric test itong si VP Sara. Sabihin nyo. Bakit lahat ng mga pinagsasabi niya ngayon, sapul na sapul, nagbingo ang kanyang lahat ng mga sinasabi? So, meaning to say, hindi po siya nagsisinungaling dito. Ayaw niyong paniwalaan ito dati binabaliwala niyo lahat ang mga concerns ni VP Sara. Siya lang po ang nag-iingay. Siguro, sa House of Representatives at dito sa Senate, alam ninyo na may nangyayaring ganito. Pero ini-ignore nyo lang kasi takot kayo. Di ba? Anong masasabi nyo dito ngayon? But there is an expectation that alam mo, kasi ikaw ang nag-submit ng net, at nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP.
Then after a few months, okay, ito yung yan ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Pirma lang siya ng pirma. Hindi nagbabasa. Hindi man lang niya chinek kung merong problema sa NEP, sa GAA. Nagets ninyo? Wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. Dalawang tao. So, naintindihan nyo na ngayon? Di ba? So, sabi ko, tama talaga tayo sa sinabi natin na matalino talaga itong si VP Sara. Imagine, aside sa talino, matapang pa. Itong panahon na ito October 18 of 2024, siya lang po ang nagsasabi na may problema po sa BICAM, sa GAA, sa NEP, na iba yung inipresenta at iba yung may final. Namalayan yan ni VP Sara. Pero siya lang. Wala nang iba. Siya lang ang nagreklamo dyan. Binabaliwala nyo lang. Ngayon nyo sabihin na hindi kayo maniniwala kay VP Sara. Hindi naman siguro sinabi niya ito bago nangyari yung BICAM scandal na yan. October 18, halata yan. Naka-record yan. Kalat na kalat ito sa social media dati. Pero walang pumapansin ni VP Sara at that time. So, sabi ko sa sarili ko, we really need Vice President Inday Sara Duterte to be the next President of the Philippines. Kasi ayaw niya itong mga ganitong galawan Ayaw niya ng mga korap na mga galawan. Hindi ko sinabing korap yung ngayon kasi wala man tayong ebidensya. Pero the fact na nagre-reklamo itong si VP Sara, alam niya na there is something wrong. Bakit pa iba-iba ang mga report sa mga nangyayari sa realidad? Di ba? So, hahayaan na lang ba natin ito? Isip-isipin yung mabuti. Kayong mga government officials. Kayong mga nandyan sa House of Representatives na tahimik lang. I think it's time to voice out. Kasi nangangailangan po kami ng mga leader dyan sa House na kampihan ang taong bayan. Kawawa Ang taong bayan ngayon ay nasasaktan po sa ginagawa nitong BICAM na ito. Anong magagawa ng taong bayan? Reklamo lang kami ng reklamo. Kayong mga government officials dyan, lahat-lahat na kayo. Kung concern talaga kayo sa taong bayan, talagang magreklamo kayo dito sa nangyayari ngayon. Wala lang talaga kayong concern sa taong bayan. Di ba? Dalawa lang yun It's either ginagamit nyo lang kami during election, plastikan lang tayo, iboto nyo kami. By the time na mayroon ng mga nangyayaring ganito, binabaliwala nyo lang ang taong bayan. Kung during the campaign, labanan natin ang korupsyon, pero korap pa rin. Walang pagbabago, korap pa rin. Di ba? So nasa inyo na yan. Hindi po nagkamali si VP Sara dyan. Sige, kayo na mismo ang humusga dyan. Okay? Punta tayo sa next nating topic. Ito. Dito mo talaga mako-compare ang ugali ni Bongbong Marcos at ang ugali po ni former President Duterte. Ito po ang usapin patungkol po sa mga impeachment sa kanilang mga vice president. Tinatanong po itong si former President Duterte na meron pong niluluto na impeachment laban kay Leni Robredo. Sumagot si Duterte. Ayaw niya. Huwag niyong gawin yan. Okay? Binoto yan ng taong bayan. Dahil ba si Leni Robredo anong tawag yan? Tahol ng tahol tungkol sa akin, it's normal kasi demokrasya tayo. Pero dito kay Bongbong Marcos, tingnan nyo kung
ano ang sagot niya patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Panoorin nyo ito. Ha? Kayo na rin ang humusga laban kay Bangag Jr. Ito. Panoorin nyo. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may... I won't allow. Ayaw niya. Tinanong siya dito. Impeachment laban kay Leni Robredo. I won't allow. The reason is, eto. Kasihan po para ma-impeach nga po siya. What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. Kakatapos lang ng eleksyon. Bakit mo sirain bayan? Ako, malay mo ako. Baka hindi na magising bukas sa bangungot. Okay na. Siya naman, pero you create trouble there for... Good morning. Good morning. Ito naman yung version kay Bongbong Marcos. Pakinggan, ano ang kaibahan? Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. Sir, may so ano ang kaibahan? Sa napansin ninyo, ano ang kaibahan ng dalawa? It really shows na mayabang itong si Bongbong Marcos. Si former President Duterte po, very humble. Sabi pa nga niya, kung magurgur ako, hindi si Leni Robredo ang maging presidente, that's the destiny, go. Di ba? Kitang-kita mo talaga ang humble na tao kay Duterte. Pero itong si Bongbong Marcos, ano sinabi niya kay VP Sara? Sara is unimportant. Tingnan nyo. Mayabang Mayabang. Nakikita, dito na talaga natin, kasi kailangan po natin ng panahon para ma-compare ang dalawang leader. Ito, nako-compare natin. Talagang humble si Duterte. Itong si Marcos, wala talaga. Sobrang kayabangan lang talaga ang alam nito May nagmamayabang sa mga ginagawa na mga proyekto ni Bongbong Marcos ngayon. Ang nakalagay doon, ongoing construction of the bridge. Ongoing. Lahat ongoing. Magti 3 years na si Bongbong Marcos. Lahat ng mga proyekto ongoing pa lang. Sa panahon po ni former President Duterte, magti 3 years, ang dami nang nagawa. Ayan, pinost ko nga sa Facebook page ko, sa Donmar TV. Ang dami. Halos 40,000 kilometers na mga roads. Kung i-add up lahat, halos aabot ng 40,000 kilometers na mga roads. Okay? Roads na nagawa ni former President Duterte. At umaabot siguro yun ng mga, nakalimutan ko yung Tingnan ko muna Tingnan ko muna yung post ko. Kasi po, ni-research ko yun wait muna Kasi nandito yan. Sabi dito sa post ko, ayan. During President Rodrigo Duterte's administration, 2016 to 2022, the Philippines saw significant infrastructure development under the Build program. By May of 2022, the Department of Public Works and Highways, or DPWH, reported the completion of over 40,000 kilometers of roads and nearly 7,000 bridges.
ang nagawa. Imagine that one, 7,000 bridges. Additionally, the Department of Transportation o itong DOTR completed 214 airport projects and 451 seaport projects by July of 2021. Oh. Ano kayo ngayon? Kaya ba ninyo to? Kayong mga Bongbong Marcos na nagmamayabang na mga supporter, kaya nyo ba ito? Ito nyo kaya to. Kasi, you have a weak leader. Yeah. Ito pa yung mayabang. Yung walang nagawa sa bayan, ito pa yung mayabang. Si Duterte, sabi niya, ano ba ang sinabi kasi nung he is about to step down, malapit nang mag-step down si Duterte as president, tinanong siya ng isang reporter, sabi doon, "Sir, ano bang maipagyabang ng Duterte administration?" Yan, tinanong siya ng reporter. Yung word na mayabang galing sa reporter. Sabi ni Duterte, hindi naman ako kailangan magyabang. Just look around. Just look around. Makikita mo kung gaano karami ang nagawa niya. Diba? Pero itong si Bangag, nakikredit na nga lang dito sa Duterte na previous project, sira-sira para yung Pangil Bridge. Ay naku, Bongbong Marcos. Wala talaga. Ang daming nabudol sa mga ginagawa mo talaga. Sa totoo lang. Tapos dito mo talaga mapapansin, no? Talking about the impeachment, no? Teka muna guys. Ayan. Talking about the impeachment, dito mo talaga pagbabasihan ang ugali nila. Si former President Duterte, babae ang kanilang mga vice president. Pareha si Bongbong Marcos at si Duterte, mga babae po ang kanilang mga vice president. Dito mo talaga makikita si Duterte na he is very gentle sa kanyang vice president. Sabi niya, I will let them stop talking about that impeachment. Wala. Binoto yan ng tao. Binoto yan ng tao. It doesn't mean na kailangan ng impeach kasi si Robredo ngak-ngak kay Duterte. Sabi niya, demokrasya tayo, natural yan. Pero itong si Bongbong Marcos, magkaalyado pa sila sa unit team, pero sasabihin pa niya, VP Sara is unimportant. Tingnan mo. Si VP Sara ngayon is unimportant para sa iyo. Pero noon, important mo kasi manggagamit ka. Ginamit mo lang siya. Booking ka ngayon. Manggagamit ka talaga. Okay, enough with that topic. Okay? Yan. So, punta tayo sa next topic natin. Pakinggan natin itong plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy na nagsalita na po itong si Pastor mismo ang kaniyang mga kaalyado po sa KOJC ang nagbabalita dito kung ano ang magiging mangyari kapag maging senador na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So, lahat dito isiniwalat ang gagawin ito very detailed itong gagawin po ni Pastor kapag siya na ang maging senador. Okay? So, makinig kayong lahat kasi po, importante ito, pagbabasihan po ito nating lahat. Why we will vote Pastor Apollo Kibuloy. Okay? And bakit hindi po kagaya si pastor ng iba diyang mga politicians? Okay? Bakit si Pastor Apollo Kibuloy na importante siya na isa sa maging senador sa Pilipinas? Ito. Panoorin nyo itong full video.
Malinis at tapat na pamamahala ng gobyerno ang nais ni Pastor Apollo C. Quiboloy na maranasan ng mga Pilipino. Upang makamit yan, isa sa pangunahing susugpuin ng butihing pastor ang tanikalang gumagapos at pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas. At yun ay ang korupsyon. Pati si Pastor Apollo Quiboloy korupsyon rin ang tinututukan. Kasi sobrang lala nga itong korupsyon sa Administrasyong Marcos. Paano nga ba ito gagawin ni Pastor Apollo? Paano ito gagawin ni Pastor? Makinig. Alamin sa balita ni Hannah Jane Sancho. Isa sa pangunahing plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagsusulong ng zero corruption sa gobyerno ng Pilipinas. Inilahad ni Attorney Kay Laurente ang mga hangarin ni Pastor Apollo sakaling maging senador. Unang ang re-resolbahin ng butihing pastor ang talamak na korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng modernisasyon. Number 1, kailangan ng clean government. So sa clean government, which I will also elaborate later on, is about dun isosolve yung corruption. Kailangan ng clean government. Bakit? Yung kay Bongbong Marcos, madumi ba? Madumi ang kay Bongbong Marcos. So after na clean government, pag na-solve na yung corruption, then comes yung strategic human resource development. So mag-ingat-ingat kayo dyan kasi sabi ni Pastor, linisin niya. Pastor, sobra pa namang dumi itong Administrasyong Marcos. Ang dami mong sa totoo lang, Pastor, ang dami mong lilinisin dito kasi ang daming mga madudumi. Especially dyan sa House of Representatives. Ang daming mga bakulaw na mga madudumi dyan. Enhance nga yung mga talents, yung mga skills ng mga Filipino workers, kahit yung mga OFWs, that they will opt to work here in the Philippines. And after that, pag na-develop na yung mga talents and skills ng mga Filipinos, then comes the third strategy for the modernization, and that is yung performance management naman. Yung kung ano yung doon nagkakaroon ng minimum standards para sa lahat ng mga government employees. Ano yung mga minimum standards? Kailangan maging accountable sila. Kailangan maging, zero corruption, dyan din papasok, and transparent din sila. So merong mga ethical standards that they should follow. So pagkatapos, pag andyan na yung performance management, yung pang-apat naman, service-oriented kasi well-equipped na yung mga human resource natin. So, papasok na ngayon yung service-oriented. So, naka-lay down din yan. So, yung pang-5 naman sa 5 modernization of Philippine governance is doon na papasok yung self-reliant na government. So, kailangan, before we reach that self-reliant government, sabi pa ni Pastor, kailangan maging clean government tayo. Ipinahag rin daw ni Pastor Apollo na para maisulong ang modernisasyon, ito'y kailangan munang maging malinis at mapagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaban ng bayan. Number 1 talaga, to resolve the problem about the corruption is, andun sa transactions, magiging digitalized yan. So, sa pag-digitalization na, kumbaga, sabi pa ni Pastor, kasi nga strict ang anti-corruption practices measures natin, pag-digitalize na yan, whenever you have a government transaction, for example, application or renewal of licenses, or magbayad ka ng taxes, or even magbayad ka ng mga penalties mo, kasi nga Actually maganda itong idea ni Pastor digitalization. Maganda ito. Hindi makakalusot itong mga buwaya natin dito sa gobyerno. Maganda ito. Sa totoo lang. Na problema kasi nag-overspeeding ka. Lahat yan digitalize. So, hindi na dadaan sa tao yung pera. Diretso siya sa kaban ng bayan. That is how you prevent also corruption. So, diretso na yung bayad sa kaban ng bayan. Nais ding tanggalin ni Pastor Apollo. Sa totoo lang magaling yung idea ni Pastor. Ang liquidation by certification at palitan ng liquidation by receipt, kung saan hahanapan na resibo ang bawat politiko sa gobyerno. Number 1 din yung liquidation by certification. Ire-repeal na yan, tatanggalin na talagang, i-abolish na yan. So what's happening right now? Ako sa totoo lang, iboboto ko si Pastor. Magaling ito magaling ito.
we have this liquidation by certification. Dito ko na-realize, kaya pala, umuunlad itong KOJC. Kaya pala. That's resolution number 10, wherein yung Senate at saka Congress, pwede sila mag-liquidate lang sa lahat ng mga expenditures nila through certification. Pero that will be repealed. Sabi pa ni Pastor, dapat talaga liquidation by certification. So lahat ng nagastos, lahat ng expenditure, dapat naka-itemize yan. Saan mo ginamit? Para saan? So, ganon ka-strict dapat ang when we go to the liquidation by certification, i-abolish na siya. So, dapat liquidation by receipt. Resibo na siya. Ang mga liquidation na ito ay susuriin naman ng Truth Commission na isang anti-corruption commission. Ito ay bubuin ng mga ordinaryong Pilipino. Gusto kasi ni Pastor Apollo na mismo mga Pilipino ang sumuri kung saan ginastos ng mga leader ng bayan ang pera mula sa buwis ng mamamayan. And in relation to that, meron din siyang Truth Commission. So once may liquidation by certification, na-find out na, oy, may problem tong sa dito sa liquidation niya, kulang-kulang. So, ang may magbubuo ng Truth Commission or Anti-Corruption Commission. So, yung Truth Commission na yon, they will be given the power to investigate and the power also to prosecute. Sila din yung magagather ng evidence. So, ang maganda dito sa proposal ni Pastor, magiging proposal if he becomes a Senator of the Philippines. Ito maganda ito kapag this will come into batas na. Pero alam ko maraming tututol na naman dito. At the same time, maraming mga politiko na matatakot dito. Ako I hope susuportahan nila ito. That ang magiging part ng commission na ito is ordinary Filipino citizen. Sabi pa ni Pastor, ang pag-explain niya, magiging pa siyang jury. So pera kasi, we're talking about ng pera ng bayan. Correct. Ito ay ilan lamang sa mga hakbang na nais na ipatupad ni Pastor Apollo upang tuluyang masugpo ang korupsyon na matagal. Imagine hindi pa yun lahat. Isa lang ito sa mga gagawin ni Pastor kapag siya ang magiging senador. Nang bumibihag sa mga Pilipino. Abangan ang iba pang plataforma. So, magaling po, magaling. Ako, personally, iboboto ko itong si Pastor Apollo Quiboloy. Maganda itong niya. Talagang hindi lulusot ang korupsyon dito kapag this will come into reality, itong mga plano ni Pastor kapag siyang maging senador. Okay, so guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Pag-usapan natin yan sa comment section. And don't forget, i-like, i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe Donmar TV. Okay? Para lagi kayong updated at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong bagong uploads. At by the way guys, meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Okay? Subscribe din kayo dyan, Donmar TV Balitang Totoo. Nag-a-upload po tayo doon ng mga videos na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So guys, maraming salamat sa mga nanonood. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye!